Sa likod ng asul na uniforme na dapat sana inagpoprotekta, may mga kamay naghahaman na nananamantala. Sa gitna ng maingay na kalsada ng lungsod, isang hindi sinasadyang pagtatagpo ang nagdulot ng banggaan sa pagitan ng katarungan at katiwalian, sa pagitan ng isang marangal na sundalo at isang tiwaling alagad ng batas na naligaw ng landas. Mula sa isang peking tiket, isinilang ang isang malaking aral na hindi lang yumanig sa institusyon, kundi pati na rin sa puso ng taong bayan. Ito ang kwento tungkol sa halaga ng kawalan ng katarungan at lakas ng isang binata para ibunyag ang lahat. Sa isang maliit na bayan na abala sa trapiko tuwing umaga, may isang pangalan na madalas marinig sa mga reklamo ng mga motorista, si Dante. Ang buong pangalan niya ay Iisa Dante Tormo, isang traffic enforcer na nakatalaga sa isa sa mga pangunahing kalsada ng bayan. Nasa 35 taong gulang pa lang siya, pero matagal na siyang naglilingkod bilang tagapagpanatili ng kaayusan sa kalsada. Ngunit sayang, mas kilala siya hindi dahil sa husay niyang magpatupad ng batas, kundi dahil sa mga ginagawa niyang perwisyo sa mga mamamayan. Maraming motorista ang nagiging alerto tuwing dadaan sa kanyang lugar. Dahil pwede silang parahin ng walang malinaw na dahilan para lang hingan ng tilagay na hindi opisyal. Sa katawan niyang medyo mataba at kilos na medyo tamad, hindi naman mukhang nakakatakot si Dante. Pero kapag suot na niya ang kumpletong uniforme at nakatayo sa gitna ng daan, ramdam agad ang kanyang otoridad. Laging pilit ang kanyang ngiti, bihirang umiti ng tapat, at madalas maningkit ang mga mata sa pagtitig sa mga motoristang dumadaan tila naghahanap ng butas. Magaling siyang magsamantala sa mga sitwasyon, maging sa malalabong patakaran o sa kawalan ng alam ng mga ordinaryong motorista. Konting dumi sa helmet, hindi pa napapalit ang sticker ng rehistro, o kahit ang signal light na medyo kumukurap-kurap ay pwedeng maging dahilan para pahintuin niya ang sasakyan. Gayong alam ng lahat na palusot lang ang mga iyon. Ang lalong nagpapahirap labanan kay Dante ay ang tuso niyang paraan ng paglalaro ng salita. Kapag nagreklamo ang motorista, hindi siya nangingiming magbanta na dadalhin sila sa istasyon ng pulis at ubusin ang oras nila para lang sa maliit na bagay. At doon niya sinasamantala ang kahinaan ng mga tao. Marami ang mas pinipiling magbayad na lang para matapos agad. Kahit walang iniisyong tiket, ang pera ay napupunta sa sarili niyang bulsa, hindi sa kaban ng bayan. Ilang kasamahan niyang pulis ang nagsisimula na ring mainis. Pero dahil malakas si Dante sa kanyang superior, hindi marami ang naglalakas loob na magsalita. Ngunit, sa likod ng lahat ng pansamantalang karangyaan na nakukuha niya sa kanyang korupsyon, hindi alam ni Dante na papalapit na ang madilim na anino ng kanyang nakaraan. May mga bagay sa buhay niya na ayaw niyang alalahanin, nakaraang puno ng pressure, mga pangarap na naglaho, at pangakong binitiwan niya noong bata pa siya na maging pulis na nagtatanggol sa maliliit na tao. Ngayon, naging siya mismo ang kinasusuklaman niya noon. Pero baka naghanda ang Diyos ng malaking aral para sa kanya. Aral na darating sa isang maaraw na araw kung kailan ang isang binatang matipuno na nagngangalang Greg ay dadaan sa kalsadang iyon ang hindi niya namamalayan na magiging simula ng katapusan ng kapangyarihan ni Dante. Sa gitna ng ingay ng lungsod na walang tigil sa pagtibok, may isang binatang kilala sa sirkulo ng militar bilang pambihirang opisyal. Si General Greg Pradha. 30 taong gulang pa lang siya pero kitang-kita na ang kanyang mga nagawa, isa sa mga pinakabatang general sa hukbong katihan ng Pilipinas, hindi dahil sa koneksyon sa politika o background ng pamilya, kundi dahil sa dedikasyon, tibay ng katawan at talino sa estratehiya. Kahit mataas ang ranggo at madalas kailangan sa mga sikretong operasyon o matinding pagsasanay, nananatiling simple at mapagkumbaba si Greg. Bawat taong nakakakilala sa kanya ay nagugulat kapag nalamang ang magiliw na lalaking may mainit na ngiti ay isang general. Hindi niya hilig ipagyabang ang posisyon o tratuhin ang iba ng may kayabangan. Kahit sa mga araw na walang pasok, mas gusto niyang hubarin ang opisyal na uniforme at makihalubilo sa mga tao bilang ordinaryong mamamayan. Madalas siyang magmaneho ng mag-isa nang walang escort gamit ang paborito niyang motorsiklo. Isang lumang motor na inaalagaan niyang mabuti. At binabagtas ang mga kalsada. Minsan, gusto lang niyang maramdaman ang takbo ng buhay ng mga karaniwang tao na matagal na niyang pinaglilingkuran at pinoprotektahan. Ang umagang iyon ay isa sa mga bihirang oras na malaya siya matapos ang ilang buwang sunod-sunod na misyon sa mga lugar na may gulo. Gusto niyang bisitahin ang kanyang matalik na kaibigan,
isang doktor na tumulong sa kanya na makarecover sa injury matapos ang isang mahirap na operasyon. Napakasimple ng plano. Gumising ng maaga, maligo ng mabilis, kumain ng magaan na almusal, tapos ay sumakay ng motor papunta sa bahay ng kaibigan. Walang masamang balak, walang kakaibang kutob. Gusto lang niyang tuparin ang pangakong magkita at magkwentuhan gaya ng dalawang magkaibigan na matagal nang hindi nagkikita. Nakasuot ng lumang maong na jacket at simpleng helmet, binagtas ni Greg ang medyo masikip na kalsada. Maaliwalas ang asul na langit, dahan-dahang umiihip ang hangin sa umaga, at ang tugtog mula sa speaker sa gilid ng kalsada ay sumasalubong sa kanyang araw. Ngunit hindi niya alam na sa likod ng kalayaang nararamdaman niya, sasalubungin siya agad ng anino ng hidwaan. Sa susunod na kurbada, sa tapat mismo ng maliit na traffic outpost na nakatayo sa gitna ng karamihan, naghihintay ang isang matabang pulis na nagngangalang Dante nang hindi alam na ang araw na iyon ay magiging turning point ng buhay niya. Mabagal pero siguradong nagmaneho si Greg sa kalsadang nagsisimula ng maging abala sa umaga, ninanamnam ang ihip ng hangin na sumusuot sa siwang ng kanyang helmet. Habang ang sinag ng araw sa umaga ay tumatalbog ng malambing sa aspalto na malamig pa. Hindi siya nagmamadali kapag nagmamaneho kahit alam niyang importante siyang tao. Para sa kanya, ang kalsada ay para sa lahat at gusto niyang maramdaman ang buhay ng karaniwang tao gaya ng ibang mamamayan. Pero ang tahimik na umaga ay biglang nagbago nang may isang malaking kamay na biglang itinaas sa ere at mabilis na ibinaba para sinyasan siyang huminto. Gamit ang reflex na disiplinadong sundalo, itinabi agad ni Greg ang motor sa gilid ng kalsada. Pinatay niya ang makina, tinanggal ang helmet ng bahagya, at tinitigan ang pulis na kakapara lang sa kanya. Si Dante, mataba, patag ang mukha, ang tingin ng mata ay ewan kung bakit parang naghahanap ng mali. Hindi nagalit si Greg, hindi pa. Nagtaka lang siya dahil sigurado siyang maayos ang ilaw ng motor niya. Standard ang helmet niya. Kumpleto pa ang papeles na nakatago sa bulsa. Pero naghintay pa rin siya ng paliwanag ng kalmado. Hindi mo ba nakita kanina, sabi ni Dante sa malamig na tono. Parang may sarili ng script. Malabo ang brake light mo. Delikado yan. Naningkit ang mata ni Greg sa pulis. Lumingon siya sa likod at nakitang maliwanag pa rin ang ilaw ng motor niya. Binalikan niya ng tingin si Dante ng patag. Normal naman po ang ilaw ko, sir. Pwede niyo bang ituro kung alin ang malabo? Ngunit sa halip na patunayan, sumagot si Dante nang may malabong ititila ba may ibang motibo sa pagkikita nila. Kung ganoon, buksan mo ang compartment. Yung helmet mo rin kailangang inspeksyonin. Hinala ko hindi yan standard. Nagsisimula ng mahulaan ni Greg kung saan papunta ang usapan. Tumahimik siya sandali, nag-iisip kung magreklamo ba agad o maghihintay pa. Nagsimulang tumingin ang mga residente sa paligid. May mga nanay na nagbagal ng lakad. Mga estudyanteng sumisilip mula sa bisikleta hanggang sa ibang motorista na huminto dahil sa kuryosidad. Nagsimulang uminit ang paligid kahit wala pang pisikal na banggaan na lalong nagpakumbinsi kay Greg na lumang modus ito. Ang paraan ng pagsasalita ni Dante ay hindi propesyonal, hindi nakabase sa malinaw na patakaran at puro imbento. Bawat sagot ni Greg ay kinokontra ng walang matibay na basehan at sa huli ay tama nga, inilabas na ni Dante ang alas niya. Kung gusto mong matapos agad, magbayad ka na lang ng 1,000 tapos ang problema. Ang mga salitang iyon ay parang malakas na sampal kay Greg. Sa gitna ng kalsada, sa harap ng maraming tao, ang isang opisyal ng gobyerno ay madaling nag-aalok ng ginhawa kapalit ng pera. Hindi pagpapatupad ng batas, kundi pangingikil. Napalunok si Greg, nagsimulang umakyat ang emosyon, pero nagtimpi pa rin siya. Pansamantala, naghintay si Greg ng may pasensya. Nakasabit pa rin ang helmet sa braso. Matalim ang tingin niya kay Dante na nagsisimula ng maglaro ng salita. Hindi malinaw ang ilaw ng preno mo. Pwedeng makadisgrasya ng ibang motorista, sabi ni Dante sa formal na tono. Tila ba nakatuklas siya ng malaking paglabag. Lumingon si Greg sa likod, nakitang maliwanag pa rin ang ilaw ng motor niya. Alam niyang kasinungalingan iyon. Pero nanatili siyang tahimik, gustong makita kung hanggang saan aabot ang drama ni Dante. Saan niyo po nakita na hindi umiilaw ang motor ko? Tanong ni Greg ng mahinahon. Mababa ang boses pero puno ng bigat ng tanong. Hindi na tinag si Dante.
Gumanti siya ng tingin tapos ay nagdagdag ng bagong dahilan, tila bumubunot ng baraha sa likurang bulsa. Isa pa, kahina-hinala rin yung helmet mo. Pwede ko bang tignan? Muntik nang mapangiti si Greg. Ang paborito niyang helmet ay high-quality full-face helmet na kumpleto sa sticker na kitang-kita. Pero inabot pa rin niya ang helmet, hinayaang baliktad-baliktarin ito ni Dante bilang bahagi ng munti niyang dula. Matapos suriin ang helmet ng may peking tingin, umiling ng marahan si Dante. Sa tingin ko hindi ito pasok sa standard. Baka peke, sabi niya nang walang ebidensya, walang test equipment, basta hula lang. Nagsimulang mabalisa ang mga nakasaksing residente. May bumulong ng masama, may nagbulungan sa isa't isa. Alam nilang lumang modus ito, maghahanap ng mali tapos hihingi ng pera. Pero sa pagkakataong ito, ang biktima ay hindi mukhang ordinaryong tao. Hindi pa galit si Greg, pero nagbago na ang tingin ng mata niya. Mula sa patag naging malamig. Hamon ng walang salita. Subukan mo pa. Kung may problema talaga, ilabas mo ang tiket, sabi ni Greg sa huli. Mas malakas ang boses niya kaysa kanina. Huwag puro dada. Natahimik sandali si Dante. Na-realize niya na ang kausap niya ngayon ay hindi madaling takutin. Pero nanatili siyang kumpiyansa dahil sa tagal ng panahon ay laging sumusuko ang lahat kapag nag-umpisa na siyang magsalita tungkol sa pera. At ngayon ay panahon na para ilabas ang kanyang huling baraha. Ang hangin sa umaga na kanina ay malamig ay nagsimulang uminit. Hindi dahil sa araw, kundi dahil sa sinabi ni Dante na bumagsak parang bato sa gitna ng katahimikan. Kung gusto mong matapos agad, magbayad ka na lang ng 1,000 tapos ang problema. Magaang lumabas ang mga salita. Tila ba nag-aalok lang siya ng pananghalian sa karinderya. Ngunit para kay Greg, ang pangungusap na iyon ay parang laso na dahan-dahang pumapasok sa kaluluwa. Nakakagalit pero nakakamulat din. Ito ang tunay na mukha ng korupsyon na naririnig lang niya sa intelligence report, hindi sa direktang karanasan. Tinitigan ni Greg si Dante ng tahimik. Sinubukan niyang basahin ang ekspresyon ng mukha ng matabang lalaki. Walang hiya, walang pag-aalinlangan, tanging aroganteng kapanatagan ng taong paulit-ulit nang gumagawa ng ganoon at laging nakakalusot. Sa paligid nila, nagsimulang magkumpol ang mga residente. May huminto sa paglalakad. May nag-record sa likod ng cellphone screen. Naghihintay ang lahat kung iabot ba ng binatang nakaputing t-shirt ang pera at aalis o may mangyayaring mas malaki. Sa boses na mababa pero matigas, nagsalita si Greg sa wakas. Anong basehan mo para pagbayarin ako? Wala akong nilabag na batas. Hindi ito ticket, kotong 2. Tumusok ang mga salita niya, pero hindi na tinag si Dante. Mumiti pa nga ito ng tipid, tila sigurado na sa huli ay susuko rin ang lahat kapag pinilit ng matagal. Sige, kung gusto mo ng mahabang proseso, pwede tayong dumiretso sa istasyon. Pero sigurado akong pabalik-balik ka hanggang sa magsawa ka. O yung kanina, magbayad ka ng 1,000. Tapos, napakakalmado ng mukha ni Dante noong oras na iyon. Tila sigurado na sinumang humarap sa kanya ay susuko rin. Pero mali siya, maling-mali. Dahil ang kaharap niya ay hindi karaniwang motorista, hindi empleyado na takot sa abala, kundi isang sundalong sinanay para labanan ang kawalan ng katarungan kahit na ang sariling dangal ang nakataya. Sa loob-loob niya, nagsimulang bumuo ng plano si Greg. Hindi plano para tumakas o sumuko, kundi para bigyan ng leksyon si Dante na hinding-hindi niya makakalimutan. Ngunit bago magsimula ang aksyon, sumabog muna ang emosyon ni Greg sa anyo ng salita. Nakalimutan mo na ba na ang pwesto mo ay responsibilidad, hindi instrumento para apihin ang taong bayan? Ang mga taong tulad mo ang sumisira sa institusyong ito mula sa loob. Ang sinabi niya ay nagpatango sa ilang nakarinig na residente. May sumigaw ng mahina. Nagsimulang mabalisa si Dante. Naramdaman niyang gumijiwang na ang kontrol niya. At sa loob ng ilang segundo, ang sitwasyon na kanina ay tense lang ay naging larangan ng dangal. Ang tensyon sa kalsada ay nagsimulang maramdaman na parang baga na handang magliyab. Padami ng padami ang mga residenteng nakatayo sa paligid. May nagre-record gamit ang cellphone. May nanonood lang dahil sa kuryosidad. Pero para kay Greg hindi na sila background. Sila ay mga saksi. Saksi sa kabulukan ng isang opisyal na dapat sana ay tagapagtanggol ng lipunan, pero naging banta pa.
Nakatayo pa rin si Dante ng may aroganting ugali, sinusubukang ipakita na siya ang may kapangyarihan doon. Pero malaki ang mali niya. Hindi ako magbabayad ng kahit 5 para sa kasalanang hindi ko ginawa. Matigas na sabi ni Greg. Dumagundong ang boses niya kahit hindi malakas. Tinitigan niya si Dante ng diretsyo. Walang pag-aalinlangan kahit kaunti sa mga mata niya. Wala kang opisyal na dahilan para tiketan ako. Hindi lang ito tungkol sa patakaran, tungkol ito sa dangal at integridad. Umisi ng mapakla si Dante. Masyado na siyang sanay humarap sa mga taong may ganoong katwiran. Kung ganoon, sumama ka sa istasyon. Ayusin natin hanggang matapos. Suminghal ng mahina si Greg. Tignan natin kung sino ang maunang matapos. Agad na uminit ang paligid, nagsimulang magsalita ang ilang residente. May nagprotesta dahil nakita nila kung paano tratuhin si Greg nang hindi patas. Isang tindero ng fishball ang nagsalita pa, "Sir, natiketan din ako niyan nang walang kalinawan dati. Nagbayad ako ng isa. 000, hindi binigay ang tiket." Dahan-dahang nagsama-sama ang mga boses at naging alon ng galit na hindi pwedeng baliwalain. Nagsimulang mabalisa si Dante, pero sinikap pa rin niyang panatilihing kalmado ang mukha. Ngunit gumuho ang kapanatagan ng humakbang si Greg pasulong dahilan para maging mas dominante ang posisyon ng katawan niya. Kahit matangkad, hindi nagkakalayo ang katawan nila. Ang matipunong tindig ni Greg at ang military aura niya ay nagparamdam ng totoong mental pressure. Umatras si Dante ng kalahating hakbang nang hindi namamalayan. At sapat na iyon para ma-realize ng mga residente na ang tunay na lakas ay wala sa uniforme, kundi sa moralidad at karakter. Sa tingin mo hindi kayang lumaban ng taong bayan? Sa tingin mo ba binibigyan ka ng pwesto mo ng karapatan para perwisyuhin ang ibang tao? Tanong ni Greg, mababa ang boses pero tumutusok. Sumulong din si Dante, sinusubukang ipakita ang dominasyon pero hindi matatag ang hakbang. Huwag kang magmagaling dito, ako ang may otoridad. At doon na nagkaroon ng turning point. Sa gitna ng sigawan ng mga residente sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga na nagsisimula ng sumakit sa balat, sumabog sa wakas ang pustahan sa pagitan ng katotohanan at korupsyon. Hindi lang sa salita, kundi sa pisikal na banggaan na hindi na naiwasan. Ang hangin sa paligid nila ay tila nanigas sandali. Tila ba tumigil sa paghinga ang kalsada? Sinubukan pa rin ni Dante na panatilihin ang otoridad, pero nagsimula ng tumulo ang pawis sa sentido niya. Nakatayo ng tuwid si Greg. Nakalaylay ng relax ang kamay sa gilid ng katawan. Pero ang tingin ng mata niya ay matalim gaya ng agila na handang sumakmal. Wala nang puwang para sa mga hungkag na salita. Ang natitira na lang ay katotohanan na dapat bayaran sa tiyak na halaga. Si Dante, siguro dahil pakiramdam niya ay opisyal siya ng gobyerno, ay sinubukang idiin ang dominasyon sa pamamagitan ng paghakbang pasulong at pagtulak sa dibdib ni Greg gamit ang palad. Iyon ay malaking pagkakamali. Dahil sa reflex ng sinanay na sundalo, agad na nag-react si Greg, nilock ang pulso ni Dante, pinaikot ng kaunti tapos ay itinulak pabalik gamit ang kalkuladong puwersa. Gumwang si Dante, muntik nang matumba pero nakabangon ulit na may mukhang galit at hiya. Naghiyawan ang mga residente, ang ilan ay nagsimula pang mag-record ng mas malapitan. Sa pagkakataong ito, hindi na nakapagpigil si Dante. Sumugod siya parang badak na nawala ng bait, gustong ipakita na may kapangyarihan pa rin siya. Pero hindi siya kapantay na kalaban. Mabilis ang galaw ni Greg, episyente at puno ng kontrol. Umiwas siya ng maliksi tapos ay nagbigay ng isang mahinang sipa sa tuhod ni Dante. Sapat na para pasubsob ito habang umiingit sa sakit. Hindi ito tungkol sa panalo o talo, bulong ni Greg nang mahina paglapit niya, kundi tungkol sa hiya na matagal mo nang ibinaon. Nagsimulang pumalakpak ang mga residente. May sumigaw ng suporta, mayroon ding sumaway kay Dante para tumigil. Pero hindi na mahalaga ang lahat ng iyon. Sa gitna ng umpukan, sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga na lalong tumitindi, nakaupo si Dante sa aspalto na tulala. Puno ng gasgas ang mukha at nagsisimula ng magkalamat ang kaluluwa. Samantala, nanatiling nakatayo ng tuwid si Greg hindi bilang panalo, kundi bilang tagapagpatupad ng katarungan na sa wakas ay nagsalita sa paraang hindi na pwedeng ipagkamali. Nang matapos ang laban ni Greg at Dante, nagsimulang tumahimik ang kalsada. Pero sa pisikal lang. Sa online world, sumabog na ang lahat.
Ang video na ni-record ng ilang residente nung nangyari ang insidente ay kumalat agad parang bagyo sa social media. Sa loob ng ilang oras, naging viral ang video. Bumaha ang libo-libong komento. May pumuri sa ginawa ni Greg bilang anyo ng paglaban sa small-scale corruption na sumisira sa imahe ng institusyon. Mayroon ding sumubok na ipagtanggol si Dante bilang opisyal na baka nagkamali lang. Ang nagpaagaw pansin sa publiko sa video na ito ay hindi lang dahil sa pisikal na away, kundi dahil sa malaking kwento na nakapaloob dito. Maliit na tao laban sa tiwaling umaabuso sa kapangyarihan. Maraming netizen ang nag-ugnay sa pangyayaring ito sa sarili nilang karanasan. Rider ng angkas na kinutongan, estudyanteng pinahinto ng walang malinaw na dahilan, tindero na walang choice kundi magbigay ng pera para makauwi agad. Sa isang iglap, ang insidente sa maliit na kalsada ay naging pambansang salamin ng kawalan ng katarungan na madalas hindi napapansin sa social media platform. Ang hashtag gaya ng Stokotong at tulad ni Greg ay nagsimulang mag-trending. Maraming public accounts mula sa mga artista hanggang sa mga kilalang tao ang nakisali sa pagkokomento. Hindi ito tungkol sa isang tao, kundi tungkol sa sistema na nagpapahintulot na mangyari ito, sulat ng isang aktivista sa Twitter, Jeff. Samantala sa YouTube, ang mga vlogger ay nagsimulang gumawa ng malalim na review tungkol sa kung paano gumalaw ang mga tiwaling pulis kumpleto sa rekomendasyon kung ano ang dapat gawin kapag nakaranas ng katulad na bagay. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, ang boses na pinakamadalas marinig ay ang suporta kay Greg. Ngunit, hindi lahat ng reaksyon ay positibo. May ilang panig na nagsabing masyadong emosyonal ang ginawa ni Greg at hindi dapat tularan. Kahit na inamin ng marami na makatwiran ang dahilan. Kahit anong mangyari, dapat pa ring respetuhin ang mga otoridad, sabi ng isang kabataan sa isang online discussion forum. Pero ang opinyon na iyon ay binaha agad ng sagot ng mga taong pagod na sa kultura ng manahimik para walang gulo na lalong nagpapatapang sa mga salarin. At sa gitna ng taas-baba ng opinyon, isang bagay ang sigurado. Hindi na mapagtatakpan ang kaso ni Dante. Ang etsyo ng pangyayari sa kalsada ay hindi lang umalinggaw sa social media, kundi umabot din sa mesa ng mga matataas na opisyal. Sa loob ng hindi higit sa 24 oras matapos mag-viral ang video, napirmahan na ang investigation order ng local police office. Hindi lang dahil sa pressure ng publiko, kundi dahil din sa dahan-dahang pagkabunyag ng pagkakakilanlan ng biktima. General Greg Pradha, isa sa mga pinakarespetadong batang opisyal sa DI. Mabilis na kumalat ang balita sa sirkulo ng militar hanggang sa wakas ay naging seryosong atensyon ng dalawang institusyon ng sabay, ang pulisya at ang hukbong katihan. Nang matanggap ng superior ni Dante ang report, ang unang reaksyon ay hindi maghanap ng katotohanan, kundi magtakip. Ilang hakbang ang ginawa para mabawasan ang ingay ng kaso. Mula sa paghingi ng maikling klarifikasyon hanggang sa pagsubok na idirekta ang opinyon na ang insidente ay simpleng hindi pagkakaunawaan lang. Ngunit, bigo ang lahat ng pagtatangka. Nagsimulang lumabas ang kumpletong video, litrato, dokumentasyon mula sa mga residente, at pati testimonya ng ilang saksi. Wala nang paraan para mailigtas si Dante kundi harapin ito ng bukas. Samantala, ang panig ng DI na pinamumunuan mismo ng Chief of Staff kung saan nakatalaga si Greg ay nagbukas agad ng internal investigation. Gusto nilang siguraduhin na ang aksyon ni Greg sa field ay naaayon sa Military Code of Ethics at hindi lumagpas sa limitasyon. Matapos pakinggan ang kumpletong paliwanag ni Greg kasama ang emosyonal na dahilan at pagkakasunod-sunod ng pangyayari, idineklara ng DI na makatwiran ang ginawa ni Greg bilang anyo ng moral self-defense laban sa tiwaling umaabuso sa pwesto. Ilang senior officer pa nga ang nagsabing ang ugali ni Greg ay dapat tularan bilang anyo ng integridad ng isang sundalo. Sa huli, ang pressure mula sa publiko, ebidensya na hindi matututulan, at koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ay naging dahilan para hindi na maantala ang legal process ni Dante. Inimbestigahan siya ng masinsinan sa loob ng ilang araw, at lumabas na hindi ito ang unang beses na nasangkot siya sa katulad na problema. Nagsimulang lumabas ulit ang mga lumang report mula sa komunidad na nagpapakita ng parehong pattern, pangingikil gamit ang dahilan ng pagtitikit. Sa gitna ng national attention, hindi lang hinatulan si Dante ng disciplinary action, kundi kinailangan din niyang harapin ang Police Professional Code of Ethics hearing na magdidikta ng kinabukasan niya bilang miyembro ng
Nakaupo si Dante na tulala sa internal hearing room ng pulisya, suot ang uniforme na ngayon ay parang ang bigat-bigat sa katawan. Malungkot ang mukha, ang tingin ng mata ay hindi na mayabang gaya dati. Sa paligid niya, binasa ng mga opisyal ng pulisya ang resulta ng investigasyon sa report ng komunidad. Hanggang sa transcript ng interview sa mga saksi. Bawat salitang lumalabas ay parang maso na dahan-dahang dumudurog sa natitira niyang karera. Hindi lang siya tinanggal sa field duty, kundi ikinulong din ng 6 na buwan ng walang sweldo, binigyan ng official suspension at inilipat sa admin unit. Malayo sa ingay ng kalsada kung saan siya naghahari noon. Ngunit higit sa pisikal na parusa, ang pinakamasakit para kay Dante ay ang parusa sa kalooban. Sira ang pangalan niya. Sa social media, ang litrato niya ay naging katatawanan at meme na may maaanghang na parinig. Sa trabaho, iniiwasan siya ng mga kasamahan. Kahit ang pamilya niya ay nagsimula ng mahiya na banggitin ang pangalan niya. Ang mas masakit, ang nanay niya na isang retiradong guro na dati ay proud na ipinapakilala ang anak bilang pulis, ay umiyak nang makita ang balita tungkol sa kanya sa telebisyon. Doon nagsimulang maramdaman ni Dante ang tunay na kahulugan ng pagsisisisi. Huli na nang dumating pero mananatili habang buhay. Samantala, si Greg, kahit naging sentro ng atensyon at kontrobersya, ay nakatanggap sa huli ng pagpapahalaga mula sa maraming panig. Hindi dahil nanalo siya sa pisikal na banggaan, kundi dahil naglakas loob siyang labanan ang korupsyon. Kahit may malaking risko, binigyan siya ng parangal ng pamunuan ng dahil sa kanyang integridad. Ngunit ang mas mahalaga para kay Greg, napatunayan niyang pwedeng ipanalo ang katotohanan kahit sa gitna ng kalsadang puno ng kasinungalingan. Ayaw niyang gawing bayani, pero umaasa siya na ang nangyari sa kanya ay magiging simula ng totoong pagbabago sa sistema. At mula sa kwentong ito, isang malaking aral ang nakuha ng sinumang nakasaksi. Ang posisyon ay hindi kasangkapan para maghanap ng pansariling pakinabang, kundi tiwala na dapat ingatan ng may responsibilidad. Ang katarungan ay maaaring mukhang mabagal minsan, pero hindi ito bulag kailanman. Hanggat may mga taong tulad ni Greg na may lakas ng loob tumindig laban sa kawalan ng katarungan, ang pag-asa para sa malinis at mapagkakatiwalaang institusyon ay maibabalik pa. At para sa mga naligaw ng landas tulad ni Dante, sana ay may oras pa para magsisi bago mahuli ang lahat.